lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naayon sa Diyos. Okay. Sino pa? Mami daw. Sige. Bilis 2 Timoteo 3, verse 16 to 17. Ang mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at papakinabangang sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Juan 3, versikulo 21. Bisaya. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag ang kanyang mga gawa ay naaayon sa Diyos. Okay, sir. Okay, isa pa, last. Isa pa, sino? Volunteer na lang. Bukas na lang yung mga hindi nakapag-ano ngayon. Yes, Arshan. Ate Arshan ba? Sige. English. John chapter 3 verse 21. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naayon sa Diyos. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Okay. Thank you po. Alright, so medyo mahirap lang talaga yung Tagalog kasi yung construction niya tsaka yung words, no? Pero sige lang, masasanay po tayo. So, sa ngayon, may dalawa po tayong memory verses, no? Okay, so we praise God kasi lahat po ng ating ginagawa ngayon ay naayon po sa Diyos dahil siya po ang kumilos sa puso at sa buhay ng bawat isa. So, welcome po sa ating Bible study, pati po sa mga nanonood sa online. So, kanina nakita ko si Avril, nag-like na siya. So, hi Avril. Hi Tita Beng, pag nanood na si Tita Beng. And pamilya nila Tatay Doy, sana makapanood na din sila sa ating online live stream, no? And sa mga napapadaan dito po, so magandang hapon sa'yo. Grace to you. Okay, so magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral. And dito na po tayo sa verse 50, no? So i-share ko po yung verse natin. So habang nag-share po ako, short review lang, yung kahapon po, no, ng pangalan ng Panginoon ay banal. So naway maunawaan pa natin yun lalo at mas maiayon pa natin ang ating pamumuhay. Gawa ng ngayon na hayag na sa atin ang pangalan niya ay banal. So sa lahat ng tao, ang mga mananampalataya po ang nakakaunawa kung ano pong ibig sabihin ng banal. So tayo po na nakakaintindi nun, tayo rin po ay may tamang at yung pamumuhay natin ay tama at iniayon talaga, no, ang pagsamba sa ating Panginoon. Dahil ang pangalan niya ay banal, siya ay banal. So, ngayon po, magpapatuloy po tayo sa verse 50. So, I think nakikita niyo na po yung verse, no?
So ako na lang po magbabasa and then opening prayer and mag-start na po tayo for our study. Sabi po dito sa verse 50, ang kanyang awa ay sa mga natatakot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. So dito po tayo sisimula at tayo po ay manalangin muna. Let us pray. Panginoon, aming Diyos at aming Ama, maraming salamat sa iyong pag-ibig na iyong pinadalang iyong anak kaysa isang anak na si Jesucristo na siyang tumubos sa lahat ng aming kasalanan. Sa dugo na nagwisik at pumasok sa kabanal-banalan at sa kanyang kamatayan, sa kanyang dugo, nahati ang kortina na siyang nagpapakita na ngayon ay malaya na at kami ay makakapag samba na sa iyo na sa mas personal at mas sa totoo na pamamaraan sa pamagitan ni Jesucristo na aming na punong pari. At salamat, Panginoon, dahil sa pagliligtas mo sa amin, kami po ay may bago ng puso at patuloy na binabago ang pag-iisip sa pamamagitan ng pagtuturo ng banal na Espiritu at paghahayag ng iyong mga misteryo sa mga katotohanan na hindi pa po namin na naiintindihan at naunawaan. Salamat o Diyos dahil sa oras na to, sa aming pag-aaral, ay patuloy mong palalaguin ang bawat isa sa pagkilala sa iyo at sa alam ng iyong kaluwalhatian at kadakilaan. Panginoon, panalangin ko po na ikaw ang magbigay sa bawat isa ng pag-iisip at karamdaman na matiwasay at kami pong lahat ay makapagbigay ng focus sa iyong salita at ito ay aming iingatan sa aming mga puso upang ito ay aming masunod, may sabuhay at hindi magkasala. Maraming salamat, Panginoon. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, ito po ang sabi, no? Ang kanyang awa ay sa mga natatakot sa kanya, sa lahat ng salit-saling lahi. Now, if we will remember sa verse 49, verse 48, konting balik lang. Sapagkat nilingap niya ang abang kalagayan ng kanyang alipin, ito po ay patungkol kay Maria. Sapagkat tiyak na mula ngayon ay tatawagin akong mapalad sa lahat ng salinlahi. Sapagkat siya na makapangyarihan ay gumawa para sa akin ng mga dakilang bagay at banal ang kanyang pangalan. So more on like parang personal, no, na pag-reflect at pagpapasalamat at pagpupuri ni Maria. Then suddenly in verse 50, so medyo may sinama na siya, no, hindi lang siya. Sabi niya ang kanyang awa, 'di ba? Ay sa mga natatakot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Para siguro mas maano natin, patuloy tayo sa verse 51, siya ay nagpakita ng lakas sa pamagitan ng kanyang bisig, pinagwatak-watak niya ang mga palalo sa mga haka ng kanilang puso. So may dalawang klase po ng tao ang nabanggit dito sa 50 at 51. Okay, so dito muna tayo sa verse 50, ang kanyang awa ay sa mga natatakot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. So anyone po na makakapag-share sa kanilang napag-aralan dito sa verse 50? So we are open. Sige po, mag-aral po tayong lahat. Verse 50. Ano po ang ibig sabihin, no, ng mga tawag dito? Ano yung term na ginamit niya dyan? Sa mga natatakot sa kanya. So let's define terms muna, no? Sa mga natatakot sa kanya. Ano pong ibig sabihin
nito. Sino to sila? Sige, tol. Base lang sa sa naaral ko na. Walang takot sa Diyos yung hindi nakakakilala sa Kanya. Ibig sabihin, yung walang wisdom ng Panginoon o karunungan ng Panginoon ay hindi matatakot sa Diyos. So ito yung mga binigyan na ng karunungan. Kumbaga, ito na yung mga tao na binabanggit doon sa 1 Corinthians chapter 2 na naliwanagan ng salita ng Diyos. Yun lang muna. Kumbaga, ito yung, kasi yung takot dito, hindi naman yung, yung takot na, alam niyo na, yung natatakot. Ito yung takot na, yung, pag kinalulugdan ng Diyos sapagkat, ito yung takot mo sa Kanya. Nangangahulugan na kilala mo siya, kagaya nung sinabi doon sa latter na yung sa earlier na verse na banal ang kanyang pangalan. So, banal ang Panginoon. So, yun. Naiintindihan mo yung mga katagang yun. At kilala mo ang Diyos bilang ang pangalan niya ay banal. Yun lang muna. Yun lang muna. Amen, no? So, ito pong sinasabi dito na natatakot sa Kanya, dapat maging malinaw na po ito sa atin. Sila po yung mga nahayagan. Sila ang mga nakakakilala sa Panginoon. No, yun nga, maganda na naging reference yung verse 49 na nakakaalam. Hindi lang nakakaalam, but nakakaunawa at tunay ang may karunungan na banal ang pangalan ng Diyos. No? Sila po yung mga nahayagan. So, tayo yon. So, we praise God, no? Sige, tol, may dagdag? Isa pa sa karakter nitong may takot sa Diyos. Kaya nga, di ba, alam nila na ang Diyos ay banal at ang pangalan niya ay banal. Hindi nila hinahayaan na kahit sino ang yumurak sa banal na pangalan ng Diyos. Kasi yung salitang pagyurak po or kung narinig nyo na po yung word na blasphemy, na ang ibig po lamang sabihin ng blasphemy ay pagiging mabagal o ang hindi pag-unawa sa kung ano or hindi pagbigay ng karapat-dapat na tawag dito glorification o yung pagbibigay tawag dyan pagbibigay luwalhati sa kung ano talaga ang Panginoon. So, yung mga ganun yung ganun po, isa po yun sa karakter ng isang may takot sa Diyos at nakakilala sa Diyos. Hindi niya hinahayaan na siya sa sarili niya, no? Kahit hindi na tayo dumako sa iba pang tao, sa sarili natin na ma-blaspheme natin yung Panginoon. Ibig sabihin, yung kanyang katotohanan ay matagal nating or we are slow or mabagal tayong marinig yung kanyang katotohanan. At isa lamang po ang nagpapabagal sa isang tao, no, na marinig ang katotohanan ng Diyos. Yan po ay ang kanyang sarili. So, hanggat ang Diyos mo ay ang iyong sarili, hindi nagiging banal, hindi nagiging totoo yung kabanalan ng Diyos sa'yo. Sapagkat meron ka pang kinikilalang ibang Diyos maliban sa Diyos ng Israel. Kaya nga po, kapag ka nagpapakilala ang Diyos, very specific siya, no? Ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, sapagkat iisa lamang po ang Diyos. Maliban sa Kanya ay wala na, sapagkat siya ay banal, no? Naiiba sa lahat. So, yun. Ayun po, no? So,
isa sa mga makikita sa mga nakakaintindi at nakakaunawa na ang pangalan ng Diyos ay banal ay yung hindi rin natin pagpayag, no, na tama ba yung term mayurakan or alam niyo yun, maibaba, no, ang pangalan ng Panginoon. So again, sabi kanina, sige, wag na muna natin pansinin yung mga iba, no, but within ourselves, no, yung sa mga sarili po natin na pamumuhay at mga gawi, no, na may mga bagay tayong minsan siguro na nagagawa na in which na nayuyurakan po natin, no, ang pangalan ng Panginoon. So we must be very careful. And wala na pong ibang pamamaraan sa pag-iingat kundi ang pag-aaral lang po talaga ng salita ng Panginoon. Yes, nandyan po ang guidance ng Holy Spirit. Pero wag po tayong magkakamali, baka maging ano tayo, no, yung mga yung mga inaano ni Kuya ngayon, no. Akala nila bigla-bigla na lang magkakaroon ng mga revelation. Well, ang revelation po ng Panginoon ay naisulat na ano na 'yon, no, na nandyan na, and that is the Bible, no. Yun yung salita ng Diyos, no. So, okay, yun, naging malinaw po sa atin yung salitang natatakot. So, dagdag ko lang din po, ito pong mga natatakot, meron kasing verse sa Proverbs 9:10. Yun nga po yung kilala na, sige, basahin na lang po natin sa Tagalog, no? Kawikaan, chapter 9, verse 10. Sabi po dito, ang takot sa Panginoon, ang pasimula ng karunungan, at ang pagkilala sa banal ay kaunawaan. So, no, ang takot sa Panginoon, ang pasimula ng karunungan. So, dito natin makikita, minsan siguro baka malito tayo, di ba? Ito pong mga may takot sa Diyos or itong pagkatakot, no, sa Diyos. Diyan daw po magsisimula ang karunungan. Diyan magsisimula ang karunungan. So, pag sinabi po kasi nating karunungan, hindi po ito kaalaman lamang. No? Hindi po yan kaalaman lamang. Again, hindi lang siya yung intellectual na kaalaman, but the reality or yung pagiging totoo nung kaalaman na nagmumula sa Diyos na siyang nangyayari at nakikita sa pamumuhay ng isang tao. Okay? So, ito pong mga natatakot na sinasabi dito sa verse 50. Ito po sila yung mga sumusunod sa mga alituntunin at utos ng Panginoon. So, we will give more specific definition, no? Sila ang mga sumusunod sa alituntunin at utos ng Panginoon. Sabi nga sa mga awit, chapter 111, verse 10, sabi po dito, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ang lahat na nagsisigawa nito ay may mabuting kaunawaan. Ang kanyang kapurihan ay mananatili magpakailanman. So let's focus on the second phrase. Ang lahat ng nagsisigawa nito ay may mabuting kaunawaan. No? And sabi din po, balik tayo sa mga kawikaan, verse 1, chapter 1, verse 7, sabi po dito, ang takot sa Panginoon, ang pasimula ng kaalaman, ang karunungan at turo ay hinahamak ng hangal. So again, those na mga hindi sumusunod, no? Yun po sila yung mga kabaliktaran ng mga natatakot. Sila yung mga hangal, and which is pag-uusapan natin yun sa verse 51 mamaya. 'Di ba? So sila yung humahamak sa karunungan at katuruan, no, ng Panginoon. No, sila ang mga balik tayo doon sa mga tawag dito, mga natatakot. Again, sila po yung mga nakakakilala at umiibig sa Kanya at nakakaunawa sa Kanyang kabanalan. Kaya sabi nga po ni John
in John 14:21. Basahin ko lang po. John chapter 14 verse 21. Siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ng mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama at siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa kanya. So, wag po tayong magkamali, no, na kapag sinabi nating may takot tayo sa Diyos, hindi po yan yung pag-iisip lamang na, scary si Lord. No, nakakatakot naman si Lord. No, but yung pagkatakot at yung tunay na pagkatakot sa Kanya ay makikita, mapapatunayan niya ng ating mga gawa. Okay? Kung ang nakakakilala talaga sa Panginoon, sila talaga yung mga sumusunod. Okay? Now ngayon, kung babalikan natin yung chapter 1 ng Luke verse 50, sabi po dito, ang Kanyang awa ay sa mga natatakot. Okay? Ang Kanyang awa ay sa mga natatakot. Very specific. No? Very specific. Hindi po sinabi na ang Kanyang awa ay sa mga lahat ng tao. At kanina nga po, nabasa natin sa 51, meron pong dalawang klase ng tao ang pag-uusapan natin ngayon. Isang natatakot at isang palalo. Well, the mercy ng Panginoon o yung awa ng Panginoon rest on those who fear Him. Doon sa mga natatakot. Very clear sa verse 1. Ang Kanyang awa ay sa mga natatakot. Okay? So sila po yung mga kinaawaan. Now, dapat maging klaro na din po sa bawat isa sa atin na kinaawaan sila hindi dahil sila ay may takot sa Diyos. Listen carefully. Kinaawaan sila hindi dahil sila ay may takot sa Diyos, bagkus kinaawaan sila kung kaya't nagkaroon sila ng takot sa Diyos. Okay? Naintindihan niyo po yon? Yung mga kinaawaan sila hindi dahil, ulitin ko po, hindi dahil sila ay may takot sa Diyos. No. But, kinaawaan sila kung kaya't nagkaroon sila ng takot sa Diyos. So, ano pong nauna? Takot muna bago kinawan ng Diyos or kinawan muna bago sila nagkaroon ng takot sa Diyos? Kinawan. Well, sige. Ay. Sino yan? Si Gab? Parang may narinig ako. Anong nauna po? Kinawaan po. Kinawaan muna, no? Bago sila, ang tao, ay nagkaroon ng takot. Well, okay, ito, dapat maging klaro to sa atin. Kasi, verse 50, sabi dito, ang Kanyang awa ay sa mga natatakot. Kung babasahin lamang po natin itong verse na to, plainly, verse 50, ang maisip po talaga natin, natakot sila kaya kinawaan. Tama po ba? Diba? Yun na agad ang ating maisip. Well, kaya nga po, napaka-importante na binabasa natin yung buong scriptures. Kaya nga tinawag na tota scriptura. Diba? Hindi lang sola, but tota. Hindi lang only the scripture, but the whole scripture. Dapat. Okay? And lagi po nating tandaan, kung matatandaan nyo po sa previous Sundays natin, ang may akda po ng Biblia na meron tayo, o ang tinatawag na salita ng Diyos, ay ang banal na espiritu. At tinatawag siyang, di ba, ang espiritu ng katotohanan. Tama? And dapat maging klaro po sa atin na dapat wala po talagang contradiction sa salita ng Panginoon. Well, kung sasabihin po natin na nauna ang awa ng Diyos bago ang takot ng tao sa Kanya, paano po natin yon may explain? Well, verse 50 is telling us, kung babasahin mo siya plainly, parang nauna yung takot bago sila kinawaan. Parang pinili ng Diyos, sino kaya itong may takot sa akin? Ikaw may takot kasi kakaawaan kita. Pero it must be clear to all of us na hindi po ganon. Now, how can we explain that?
Again, sa doktrina ng total depravity. Babalikan ko lang po ito, no? Konting ano lang. Bakit po ang tama ay naunang kaawaan tayo ng Diyos bago tayo magkaroon ng takot sa Kanya? Is dapat maintindihan natin kung ano ba tayo. Okay? Dapat maintindihan natin kung sino tayo. Naintindihan niyo po yung mga kapatid. Sino ba tayo? Sige, bigyan ko lang po kayo ng paalala at pagkilala sa inyong mga sarili. Okay? May mga verses po akong babasahin. So listen carefully para maging klaro po ito sa atin. Genesis chapter 6 verse 5. Sabi po dito, nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Okay? Well, okay, the context is telling us, ito po yung time na bago po magkaroon ng Great Flood. Okay? Bago magkaroon. The context noon is ito. Well, siguro matatanong natin, ganyan din ba yung mga tao ngayon? Riley, ano lang yan? Doon lang yan yung sa may bago yung Great Flood. No? Well, sige, tingnan natin kung ano sasabihin ng salita ng Panginoon. But here, Genesis 6:5, pinapakita sa atin ano ang nasa isip ng tao at anong nasa kanyang puso, palagi na lamang masama. Palagi na lamang masama. So tingnan natin yung Psalms, mga awit, chapter 51, verse 5. Sabi po dito, narito, ako'y pinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Okay? So if we are telling na yung mga masasama is yung sa mga bago ang Great Flood, well, ito ang verse na nagde-describe sa atin na tayong lahat na ipinanganak sa kasamaan at tayo pinaglihi, no, ng ating mga ina sa kasalanan. So dapat maging clear na po ito sa atin na tayo'y pinanganak na we have this sinful nature na tinatawag. Okay? Kasi nga po si Eva at si Adan, nakorap po ang kanilang nung after nila na hindi sumunod sa Panginoon, 'di ba? Corrupted. So ano po ang magiging production nun? So it's the same nature, no? And sabi din po sa same book, Psalms chapter 58 verse 3, sabi po dito, ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Ano ba yung bahay bata? Yung panubigan ba yan or sinapupunan? Sinapupunan. Grabe no, nasa sinapupunan pa lang, ligaw na. Silang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay naligaw mula sa pagkapanganak. Again, tinuturo sa atin ng salita ng Diyos na nasa sinapupunan pa lang, ganito na po tayo kasama. Okay? And proceed pa tayo. Sige, punta tayo sa New Testament. No? In Romans 8:7, sabi po dito, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, hindi nga maaari. No, hindi maaari, hindi talaga kaya, hindi magawa. 'Di ba? At sino po ang dinidescribe dito? Sila pong mga nasa laman. And tayo po, nung nasa sinapupunan pa lang tayo po ay nasa laman na. Okay? So nung pagkapanganak sa atin, anong meron sa atin? Pagkapuot laban sa Diyos. Okay? Hindi tayo nagpapasakop sa kautusan ng Diyos. Again, that is our nature, our old nature na tinatawag. Pero, kaya nga po, sabi po dito, this is the good news in Ephesians chapter 2, verses 1 to 3. Okay? Sabi dito, kayo no'y mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan.
na dati ninyong nilakaran. Again, ito po yung paglalarawan sa dati po nating kalagayan, sa dati nating kalagayan. Okay, tayo po'y lumalakad ayon sa sanlibutang ito, ayon sa kapangyarihan ng himpapawid. Ang Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayo po'y mga anak ng pagsuway. In verse 3, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito. So, Paul is talking to Ephesians, di ba? Ito ay sulat niya po sa mga taga-Efeso. At nilalarawan ni Pablo ang kalagayan ng tao. Tayo. Ganito tayo mamuhay. We are hostile to God. Tayo mga rebelde at hindi nagpapasakop sa Panginoon. Kaya lang, in verse 4, ngunit ang Diyos, palibhas ay mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, anong ginawa ng Panginoon? Maging noong tayo'y mga patay. Patay tayo dati. Diba? Sa pamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Yun po ang nangyari. Yun po ang unang nangyari. Tayo'y kinawaan. Tayo'y binuhay muna. And so, ano nangyari sa atin? Verse 10. Diba? Tayo na ngayon ay lumalakad sa inihanda na ng Panginoon para sa atin. Kaya, nagkaroon na tayo ng takot. Kaya tayo sumusunod sa Kanya. So, going back to Luke 1:50, ano pong nauna? Nauna po ang awa ng Diyos bago tayo matakot sa Kanya. Kasi nga, again, kailangan natin maintindihan kung ano tayo at sino tayo. Tayo ipinanganak na makasalanan. At ang makasalanan ay buhat sa laman. At ang mga nasa laman ay kailanman hindi magpapasakop at susunod sa Diyos. That is very clear in the Word of God. Ngunit ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay puno ng awa at sa kanyang pag-ibig, binuhay niya tayo. Diba? At doon nangyari at doon nagsimula na tayo ay matakot sa Kanya. Diba? That's the gospel. So, ang Kanyang awa ay sa mga natatakot. Again, makikita natin dito na specific people. Okay? Yung Kanyang mga kinaawaan. Okay? Naintindihan niyo po yon? Now, sabi po dito, sa lahat ng saling lahi. Now, very interesting, may na-share si Jamie sa akin kanina. And it's very amazing also na, nga no. Kaya maganda pala talaga kapag nag-aaral po kayo ng salita ng Diyos, malaman talaga natin yung grammatical structure, yung mga tenses ng verbs na ginagamit. So I think bibigay ko yung time na to for Ate Jamie to share. Okay lang ba? Ready ka ba, Ate Jamie? Sige lang, kung ano lang, dadagdagan ko kapag ano. Ikaw yung nagbasa nito eh. Hindi ko kasi na ano eh. Pero nag-gets ko yung sinabi mo. Maganda na ma-share to. I-open ko po siya sa English, okay? Para lang mas maging klaro sa atin. Okay, listen carefully. Jamie, Tina. Kumbaga yung kasi yung 'di ba ito form po siya ng kumbaga nagwo-worship si Mary sa Panginoon. As makikita po natin sa first verses of verse 46-47, nag-start siya sa pagpupuri sa Panginoon. Galing kumbaga yung sa sarili niya, kumbaga. So makita din, my soul exalts, kumbaga nasa present simple, kumbaga siya ganun. Or, ayan, kumbaga, yun yung naano natin. Tapos, sa mga susunod po, mag-move forward naman siya. And my spirit has rejoiced. So, has rejoiced. Ano na siya, kumbaga, present perfect. Present perfect po. Tapos, yun din, makikita po din muna sa mga susunod din po. Has had regard, has done great things,
and his mercies upon generation after generation toward those who fear him. So makikita po natin dito na yung nag-aaral kumbaga talaga ng salita si Mary kasi pinapahalagahan niya hindi lang yung kanyang sa sarili, kundi kung ano yung nangyari sa kanya ngayon, mangyayari sa hinaharap, at yung nangyari nung nakaraan, yung kumbaga yung past, kumbaga. Okay. So, naintindihan po ba natin yun? So, yes. Kumbaga, makikita po natin dito, no, sa yung words pala na binabanggit ni Mary dito is, kumbaga, kasali or kasama yung mga nangyari noon. Hindi lang yung nangyari sa kanya ngayon, but pati yung mga nangyari noon. Kaya kung papansinin niyo po dito sa bandang huli, 'di ba? Verse 54 and 55. Makikita niyo dito sa verse 4 and 55. Nabanggit dito sino? 'Di ba? Israel, and verse 45, Abraham and his descendants, si Abraham. Kumbaga, itong pagpupuri po ni Maria is again, kumbaga accumulation, no, sa ginawa ng Panginoon noon, sa ginagawa ng Panginoon ngayon sa kanya, at yung gagawin ng Panginoon sa mga hinaharap na henerasyon. Kaya nga, 'di ba, His mercy is upon generation after generation. Ito ba ay simula lamang sa kanya, kala Mary, and then the upcoming generation? Hindi. But inalala niya yung pangako ng Panginoon kay Israel, mula pa kay Abraham. Kaya sinabi niya, His mercy, kumbaga, kung iano natin yung utak natin kay Mary, parang ang nasa isip niya, His mercy is upon generation to generation. Simula doon sa pinakauna na kanyang pinangakuan. Even, 'di ba? Even mula pa lang doon doon, mula pa lang sa garden, yung nasa garden pa lang, 'di ba, ipinangako na na your seed will anong tawag doon, yung sisirain yung ulo ng serpent, ng ahas, 'di ba? From that onwards, from generation to generation, doon pinakita na ang awa ng Diyos. Right from the very beginning, right from the very start. 'Di ba? May mga verse pa nga tayo nababasa na ito ay tinakda ng Panginoon bago pa man ilikha ang lahat. So you see, from eternity past, nagmula ang kanyang awa, nandun pinakita ng kanyang awa. So, itong pagsasabi dito ni Mary na upon generation after generation, ibig sabihin, na-recognize at naunawaan niya yung mga ginawa ng Panginoon mula nung nakaraan hanggang ngayon at patuloy hanggang ngayon. Mula noon, 'di ba? Mula noon hanggang ngayon. So, it's very amazing lang din na alam niyo 'yun, maano natin ba na ganyan po talaga ang nagagawa. I mean, ganyan po talaga magpuri ang isang hinawaan, isang niligtas. Dito niyo talaga makikita kung paano po ang salita ng Panginoon, kung paano tayo talaga huhubugin, hindi lang sa gawa, but pati po sa pananalita natin. Nakikinig po ba kayo? Nakikita natin dito kung paano tayo huhubugin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, na makikita hindi lang sa ating mga gawa, but pati na rin po sa ating mga pananalita. Kaya nga napakaganda ng verse, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ano ba yun sa Tagalog? Di ba? Ano sa Tagalog yun? Basta, naintindihan nyo naman po yun, no? Di ba? Kung anong napupuno sa puso. Di ba? Kung anong nagmumula sa puso, yun at tulak ng bibig, parang ganon. Di ba? So you see na ang galing lang na may kita natin dito again nung nagsimula tayo sa verse 46 nito. Meron na po tayong, kumbaga binigyan na po tayo ng overview na halos lahat po ng sinasabi na Mary dito ay nagmula po sa scripture, sa kasulatan.
mula sa kasulatan. At ano nga ang mga kasulatan? Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. It is the Word of God. It is from the very mouth of God. Di ba? And kung matatandaan nyo, nung nagsimula po tayo ng NPHP, di ba, sabi ko po sa inyo, maganda at na ano na natin yung mga sarili natin, na sa ating mga panalangin, ang ating mga panalangin ay yung mga mismong salita ng Panginoon. Di ba? So, napakaganda, no, na ang isang tao, hindi napakaganda but yun talagang natural na makikita sa isang taong kinawaan ng Diyos. Sa isang taong natatakot sa Diyos. Di ba? Ang natatakot sa Diyos, pinapahalagahan ang salita niya. Di ba? So, ayun, yun ang madadagdag, no? Yun ang dinagdag natin dito sa verse 50. At I think meron pa tong Teka lang sige, yun lang pala ang akin din. Yun lang din ang akin ma-share. Baka may dagdag po tayo. Sige. Yan, maidagdag ko lang kasi napakaganda talaga ng gospel. Buhay talaga ang gospel. Ang magandang balita na nagmumula sa salita ng Diyos. So, I invite each one of us to share the gospel, and not just share, but to proclaim. Talagang ipahayag mo talaga, Wag lang basta i-share. Meron ka talagang conviction sa puso mo to share, to proclaim the gospel. Ito, napakaganda, ang kanyang awa ay sa mga natatakot sa kanya, sa lahat ng salit-saling lahi. From generation to generation ba yun sa English? So, I am reminded of my standing, being human, I'm a human being and totally depraved, at that, talagang ako ay ubod ng sama, habang ako ay nasa sinapupunan pa lang ay ngayon ako ay hindi naligaw, pero kasi kumbaga pagpapakita yung last na binasa mo, tol, na yung mga naligaw ay sa sinapupunan pa lang sila ay naligaw na. Ibig sabihin talagang they are ang kanilang makikita ay yung judge, Kasi lahat naman talaga makikita ang Diyos, Makikita natin ang Diyos lahat. Walang matang hindi malalagpasan 'yon. Lahat tayo ay haharap sa Diyos, sa Panginoong Jesus. Ang kinaibahan lang ng mga kinaawaan ng Diyos doon sa mga naging palalo, yung talagang mas lalo pang naging proud sa kanilang mga sarili. Ang kinaibahan nun ay yung awa. And nung finlash kasi yung word na generations, so parang nag-word study ako sa generation. Kung yung generation, di ba? Ano yung unang libro sa Biblia? Genesis. And sa Genesis, sino yung main character sa Genesis? So walang ibang pinagmula ng lahat kundi ang Diyos, Ang Diyos. So dito nakikita natin na ang Diyos ay banal. Ibig sabihin talaga siya ay Diyos. At lahat ng papuri, kaluwalhatian na para sa Diyos ay para sa Diyos lamang. Hindi sa bagay na nilikha, hindi sa tao na nilikha. Ibig sabihin, sa lahat ng nilikha, wala ka talagang bibigyan ng papuri kundi ang Diyos. Kaya nga, idol worship, Mariolatry, or Mary worship, di talaga yan gawain ng isang kinaawaan ng Diyos. And another example of word
yun nga, yung generation, Genesis, genes, genome, genos, is yung nabasa natin sa John 3:16. The very famous gospel verse, no? Na even contemporary Christians, ito talagang ginagamit. And dito sila na-stop, hindi na sila pumupunta dun sa John 3:21 na minimemorize natin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Tanging anak. So again, meron pong Genesis na nangyari ulit dito. Merong generation na nangyari dito. Pero this kind of generation is one of a kind. Kasi kung babasahin po natin yung tanging anak sa original na text, Greek text, no? Monogenes. Na ibig sabihin, isa lamang itong generation na to. It is one unique generation. Unlike us, we are, kumbaga, from generation to generation. Tayo ay mga nilikha. Itong tanging anak na mula sa awa ng Diyos, dahil sa yung awa ng Diyos ay nagmumula sa kanyang pag-ibig, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ito yung ito yung nakita ng mga kinaawaan na meron talagang tanging anak ang Diyos, at yun ang Panginoong Hesukristo. So, nalalaman po natin sa salitang ito na kinakailangan natin itong natatanging anak na ipadala sa atin. Sapagkat kung aasahan natin yung salit-saling lahi, hindi po yun pabuti, kundi pasama ng pasama. Laging sa bawat yung normal generation or yung natural na generation, laging may naipapasa sa atin yung ating ninuno, no? At yun ay parati yung kasalanan. Hindi po yun yung mga kasalanan ginawa nila, kundi yung nature o yung original sin yung naipapasa po sa atin. Na lahat po, even Maria, not exempted, hindi po siya immune. Meron pong original sin. But ano po yung napaka malaking glory nitong tanging anak is itong tanging anak, he is unique. He is the only begotten Son of God. Ibig pong sabihin, hindi po natin sineset aside yung John 1:12 na tayo ay binigyan ng karapatan upang tawaging mga anak ng Diyos. And so, wala naman po talagang Genesis apart from God. God is the one who generated us. And hindi lang po generation, even for us Christians, meron pong regeneration. Ibig sabihin, tayo ay binuhay maguli. No? Kasi yung unang generation natin, ang kinahantungan po nun ay kapahamakan. Pero dahil sa awa ng Diyos, magmula pa ng wala pa tayo, na plano na po yung redemption. Paano po? Through regeneration. Okay? Regeneration. Kaya from the word generation, Genesis, sabihin, from Genesis, nandun na po talaga ang Panginoong Jesus. Kaya we do not neglect Genesis 1:1. Talagang nandun na po in the beginning. And kaya po siya monogenes kasi yung generation na yon, no beginning. Okay? Tayo we have this beginning, and that is God. No? We are generated from God. And napakaganda lang kasi He regenerated us. Hindi niya tayo hinayaan on our first generation. But He regenerated us.
because of His love, no, na pinakita niya through His mercy and grace. So, sana po, iano niyo po yung gaano po kaganda yung John 3:16. Gumanda po yung John 3:16, hindi dahil naniniwala tayo, nabibigyan tayo ng buhay na walang hanggan, dahil po yun sa tanging anak. Dahil po yun kay Jesus. Yun po ang nagpaganda sa John 3:16. Yung tao doon, yung monogenes, unique generation. No? He has no beginning. Unlike us, our generation, we have beginning, and that is God who made us. Out of nothing. So, out of nothing. But Jesus Christ, He is from the beginning. He has no beginning. He is from the beginning. Hindi pala from the beginning. He has no beginning. So, yung wala siya, He has no beginning. Tayo, wala tayong pinagmulan. We are out from nothingness to something. No? God generates us. And yun, praise be to God, He regenerates us. Regeneration. Pagiging buhay maguli. Diba? Yun yung pinaka-requirement talaga. And His requirement, hindi manggagaling sa atin. So the requisites are from God also. Kaya yung binasa, yung minemorize po natin sapagkat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw bilang ang tanging anak na si Jesus upang mapatunayan at maging maliwanag na ang kanyang mabubuting gawa ay galing, no? Though naaayon sa Diyos yung translation, pero yung pinagmumula nun ay galing sa Diyos. So mas gusto ko pong basahin yun as galing sa Diyos. Wrought in God. Because He generates all things. Nothing was made without Him. Okay. So yun lang po yung maano ko dito. Kadadagdag. Amen, amen. Ang galing. Dami, ako marami ako natutunan mula doon sa na-share mo, Tol. So, kaya kanina, tuwa ako kanina nung sinishare mo yun eh. Parang maano lang din natin, no? Kumbaga parang, yun yung holy generation. Kumbaga nag-iisa, natatangi. Diba, walang katulad. And yung sinabi mo na tayo, kaya nga tayo may salin lahi kasi meron tayong pinagmulan, 'di ba? From nothingness at tayo inano ng Panginoon. Pero siya yung natatangi, only one generation. Bakit? Kasi He is God eh. He is God. That is a good no, parang pagpapatunay na siya ay Diyos, 'di ba? So yun, kaya tama yung napag-aralan. Ayan, praise God. So sana po yung mga nakikinig kanina, kung medyo medyo hindi siya ganun kaklaro, I suggest na panoorin niyo po ulit itong live stream. Kahit yung part lang na iyon, marami kayong matututunan from that. Kung medyo hindi po siya naging klaro for now, panoorin niyo po ito. Kahit yung part po na ito, napakaganda po yun na naibahagi at ngayon ay mas natutunan pa natin John 3:16, 'di ba? And yes, ito po ang wordly na pagkaturo ng John 3:16, yung yung binibigyan ng pansin na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ayun, man-centered pa rin. That's man-centered teaching. Oh, wow, magkakaroon ako ng buhay ng walang hanggan. But the reality is, John 3:16, the beauty of John 3:16 is yun, yung sinabi, yung tanging anak. Yung tanging anak. That's the glory of John 3:16. Hindi yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, yun, napakaganda. No? Na mas naging klaro din itong John 3:16 sa atin. So, again, I suggest, panoorin nyo po ito ulit. Pakinggan nyo ng pakinggan yung part na po iyon. So, salamat sa Panginoon, sa Banal na Espiritu na pagtuturo niya sa atin, no? Sa pamagitan ng kanyang salita. Okay? So, I think dito muna tayo magtatapos sa John 3:16. Hindi po. Memory verse, John 3:16. Di ba?
John 3:16, tas John 3:21. Dagdag nyo na lang. Dagdag nyo na rin po yan. Okay, praise the Lord. So, magpapatuloy tayo sa verse 51 bukas. Sige, tayo po yung mag-closing prayer na. By the way, remind ko lang po, Daddy, asan si Daddy? Okay, siya yung mag-MC. Sige lang, siya yung mag-MC na sa Sunday. Pakiano lang. Sige, Tol, paki-close na lang din. Sige. Let us talk to our Father. Our Father, Panginoon, ikaw po ay tunay na banal. Salamat po sa iyong gospel o magandang balita. Ito ay kaawaan para sa iyong mga kinahabagan sapagkat ikaw lamang po ang natatanging may karapatan. You have all the authority, Father, kung sino ang iyong kinaawaan. Panginoon, pinagdarasal po namin ng bawat isa na inyong kinaawaan ay tunay ngang makikita sa kanilang mga buhay ang kaluwalhatian na sa iyo lamang po nararapat sapagkat ang iyong pangalan ay banal. Panginoon, tulungan niyo po kami sa bawat na aming gagawin na naway ito ay magbigay sa amin ng kaalaman, karunungan. Wala po kaming ibang pupuntahan kundi ang iyong salita. Naway ang bawat isa ay dito magrepent, Panginoon, sa iyong salita. Sapagkat sa iyong salita, walang napapahiya, Panginoon. Sa iyo, Panginoong Jesus, kami ay walang hindi po kami mapapahiya. Bagkus kami ay magkakaroon ng katiyakan na tunay ngang ikaw ang nagligtas sa amin bago mo pa man likhain ang lahat ng bagay. Salamat, Panginoon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Thank you po. See you po bukas. Bye-bye. God bless. Ingat po kayo.